share this verse. Isaiah 25 verse 1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Things planned long ago. Amen. So this moment, Praise Church, pwede po bang manalangin po tayo ngayong umagang ito? I-desire lang po natin na talagang papurihan ng ating Panginoon. In a moment of silence, let's pray to God. Lord, we want to exalt your name, Panginoon. You are welcome in this place, O God. Punuin mo, Panginoon, ang lugaring ito ng papuri, ng pasasalamat, Panginoon, sa dakila mong pangalan, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, O God. We love your presence, O God. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Come on, Praise Church, let's sing to God. Our heart's desire is to bless your holy name. Our heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart desire, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. With our hands lifted up to God, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin ka, Panginoon. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais namin ibigin ka, Panginoon. Nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Purihin ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa iyong mataas na papuri, O God, minsan pa nating sabihin sa ating Diyos, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at
bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sa'yo ang pinakamataas na papuri, O God. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Yahweh ang kanyang pangalan. Amen? Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Patuloy natin ipalakpak ang ating kamay sa ating Panginoon. Come on! At sing! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, praise Him! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's clap our hands for Jesus. Come on. Sabay-sabay natin sisigaw si Yahweh. Come on. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na. Let's claim it to God. Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Amen. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari,
malaya, Panginoon, dahil sa'yo. Hallelujah! Hey! Let's all sing. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Let's sing malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! Malaya, malayang malayang malaya. Malaya tayong magpuri sa ating Diyos. Malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Ngayong Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hey! Thank you, Lord. Muli pa po nating palakpakan ang ating Panginoon. Lord, napakasarap, Panginoon, sa presensya mo, O God.
We praise you, Lord. God, more than our prayer request, Panginoon, ang nais namin, Lord, is kung ano yung nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. We desire to seek you today, Panginoon. We love you, O God, and we love your presence. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's give our heart to Jesus. Lord, I give you my heart. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Come on. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's lift our hands to Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way in us, oh God. Hallelujah, Lord. As we sing this bridge part, let this be our commitment to our God. The Lord died for us. Let's live for Him. Amen. And I live. We live for you, oh God. And I live for you. And I live. And I will live for you.
Sabi mo sa ating Panginoon, I will live. And I will live for you. And I will live. We will live for you, oh God. And I will live for you. And we will live. And I will live. And I will live for you. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Minsan pa, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Psalms 37 verse 4, it says here, take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. So, God wants us to remind us na yung sinasabi po dito is about delighting in the presence of the Lord. Delighting in the service of the Lord. So this verse, no, it serves as a reminder for us na sa mga bagay na ginagawa po natin, especially if it is for God, gawin natin ng may galak sa puso. Mag-serve tayo ng may joy sa heart natin, and talagang gawin natin siya ng hindi dahil commitment na siya or hindi dahil duty siya. Gawin natin siya dahil ganun natin gustong mahalin yung Panginoon, dahil ganun niya din tayo minamahal, no? And ayun, no, maaaring masabi natin or nasabi na natin at some point of our life na yung pagsunod, yung paglilingkod kay God, sobrang hirap, sobrang nakakapagod, sobrang nakakaubos. But church, remember, si God yung nagbabalik ng kapahingahan. Si God yung nagkakaloob ng kalakasan para sa bawat isa sa atin. And thank you, God. Lalo't higit na yung efforts natin, yung pagpapagal natin, nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung ano yung desires, ano yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. So, si God lang din naman yung may kakayahan na ipagkaloob sa atin kung ano man yung mga dinidesires ng heart natin. And, ayun, no, God designed His purpose for us. So, merong nakadesign na purpose si God sa atin. And talagang isa sa mga purpose na yon is mapaglingkuran natin siya, ma-honor natin siya. Isa doon yung talagang ma-honor natin si God. And one of the ways na kaya nating ma-honor si God is yung paglilingkod natin ng may galak sa puso. And yung makapag-serve talaga tayo na naibibigay natin yung lahat kay God. So church, no, ang sabi sa verse, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Sana po, bago natin hilingin or bago natin hangarin yung maibigay ni God, yung desires ng puso natin, sana tayo maipagkaloob muna natin yung
service kay God or yung delighting in the service of God. Maipaglingkod muna natin yung puso natin, yung buhay natin. Maipaglingkod natin siya ng merong galak sa puso. So sige po, let us all pray. Heavenly Father, we thank you for this day, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, yung Sunday service na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, O God. Salamat sa buhay namin, Panginoon, na we believe, O God, nilikha mo kami with a design purpose. May mga plano ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin na talagang as we serve you, O God, paglingkuran ka namin, Lord, ng may joy sa puso namin, Lord God, na talagang nakatingin lang kami sa iyo, Lord. And ipaalala mo lamang po sa bawat isa, Lord, na ano man po yung pinagdadaanan namin sa araw-araw, O God, mapagtatagumpayan namin ito dahil kasama ka namin sa buhay namin, O God. Lord, patuloy niyo pong paliwanagin sa amin, Lord God, yung purpose mo. Patuloy na ipakita mo sa amin yung mga plano mo sa bawat isa sa amin, Lord God. At talagang hindi kami mangangamba dahil hawak mo yung kinabukasan namin, Lord. Salamat po, Lord God, sa Sunday service na ito, Lord. Ihanda mo lamang po yung puso namin. Maging ang aming isipan, Panginoon. Hindi kami lalabas ng lugaring ito na walang natatanggap na salita mula sa inyo, O God. Salamat po. We honor you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po yung bawat isa. Okay, yung mas malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Ayan, house light please muna po. And then kung may mga kids po tayo, meron tayong kids church na ginaganap po sa itaas, kasabay po ng ating word, Grabe, nakakatuwa naman si Tricia po, Sobrang nakaka-bless kapag nakakakita tayo ng mga kabataan na talagang namomold sa nais ng ating Panginoon. Talagang we need to continue to value talaga po, yung pag-mold, pag-equip sa young generation. We believe sila talaga yung magpapatuloy at ngayon pa lamang po, sobrang nakakatuwa. Palakpakan naman natin si Tricia. Kanino bang network yan? Mukhang sa viral yan, kay virus ba o viral? Viral, Viral, Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige po, may pag-aaralan lang tayo, habang kumukurap-kurap itong monitor. Yan. Naku, pa-check lang anak Mukhang nagka-ano-ano na tayo. Mukhang gusto niyo na magpasko, May tanong lang po ako sa inyo, sa buhay, ano yung lamang ba talaga sa buhay natin? Kagalakan o kalungkutan? Ano yung mas matimbang? Pag tinimbang natin yung kagalakan or kalungkutan, mas madalas ba tayong masaya o mas madalas tayong malungkot? Gayun din po sa paglilingkod natin, what do you think? Ano ang mas matimbang? Nalulungkot tayo o mas nagagalak tayo? Totoo po yun, madalas nating mapakinggan yung word na pinagdadaanan. Ano yung mas lamang? May pinagdadaanan o may kagalakan. So, yun po yung gusto nating talakayin ngayon. Kasi hindi ko ma-imagine kung ang nakikita po sa atin ay laging lamang ang kalungkutan, do you think ma-attract natin ang mundo na mag-serve kay God? Do you think may gustong sumunod sa taong higit at lamang ang kalungkutan kaysa kagalakan? So, yun po yung i-discuss po natin kapag naayos yung monitor ko. Pag hindi naayos ito, hindi ko po ito i-discuss. Kasi wala akong guide. Okay? So, Nehemiah chapter 12 na po tayo. Ang paglilingkod sa Diyos na may kagalakan. Sige, sundan niyo po ako sa Nehemiah. Okay? Grabe, makakatapos na tayo ng book. 3 taon yata nating tinalakay ito. So, ayan, okay na. Thank you, Jesus. Ang kagalakan na ang Diyos ay paglingkuran. Pinili natin ang tropang may kawayan.
Kasi ang pastor nila si C. Joy. Pag si C. Joy malungkot, si sadness na ang papangalan po natin sa kanya. Ano po? Okay? So, ang ganda-ganda lang, mas gusto ko talagang i-embrace natin yung reality na yes, we do not ignore, we do not disregard, may mga trials, pero there is joy. There is joy na ipinagkakaloob ng ating Tingnan niyo po rito, although New Living Translation to, New Living Translation, alam niyo po bang sa ibang version, isang verse, 5 beses binanggit ang joy at rejoice. Isang passage, isang verse, nakalalaman 5 po magkarugtong yung joy and rejoice. Kung may emphasis po na ganyan, may gustong sabihin ang Diyos sa atin. Dito naman po, NLT, New Living Translation. Ito yung pinaka-key verse natin, 12:43. Many sacrifices were offered on that joyous day, for God had given the people cause for great joy. For God had given a cause for great joy. Ang Diyos yung nagkaloob ng malaking dahilan para magalak. The women and children also participated in the celebration, and the joy of the people of Jerusalem could be heard far away. Grabing celebration to, pero mamaya na natin tututukan po yun. Dito, ang makikita natin, lalo na sa ibang version, ang Diyos yung naglagay ng pambihirang kagalakan. Ang Diyos ang nagbigay ng kakaibang kagalakan. Kasi pag kinumpare natin to sa Philippians 4:4, sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. It is a command. Regardless kung anong sitwasyon mo, I challenge you, rejoice, magalak ka sa Panginoon. Kaya lang po, sabi ko, it is a command. Piliin mo na maging masaya at maging joyful kahit gaano pa kabigat ang sitwasyon natin. Pero again, ibalik ko lang dito, for God. Dito sa passage na ito, kapag ginawa mo yung pinagagawa ng Diyos, hindi mo mapipigil na ang Diyos ay maglagay ng ibang kagalakan sa puso mo. Yung tinatawag na grabe, overwhelming. So yun po yung gusto kong maranasan natin. Yes, we can choose joy, but iba yung pinili mo na yung joy, ang Diyos pa ang naglagay ng in fact, kung di tayo nagkakamali, isa ito sa bunga ng banal na espiritu na byproduct ng relationship mo kay God na kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon. Sino po sa atin gusto joy from the Lord? Can I hear amen? So ito yung hanapin natin, ito yung gawin po natin na sabi nga ho natin, parang even ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, grabing maiinggit, grabing magde-desire, anong meron sila, bakit ganon ang sitwasyon nila, bakit ganon ang pananaw nila sa buhay, bakit ganon nila ang attitude nila sa maraming bagay. Hallelujah. Lagay natin yung kanang kami natin sa tapat ng ating puso. Father God, yes, gusto naming magalak sa lahat ng sitwasyon, pero Lord, na-excite naman kami dito sa Nehemiah 12:43 na nagsasabing, may joy na ikaw mismo ang naglalagay. Merong kagalakan na pinapahintulutan ka sa aming puso, O Diyos, na gusto niyo po, O God, hindi lang namin pinili, ipinaranas mo sa amin, O God. So thank you so much, O God, this morning, I speak unspeakable joy, Panginoon, na ilalagay mo sa aming puso, O God, na hindi kayang takluban ng anumang mabibigat na sitwasyon. Father God, totoong may problema, pero lamang ang kagalakan sa mga taong naglilingkod sa iyo. Thank you so much, so God, in Jesus' name, amen at amen. Yung sobrang lakas na palakpak para sa Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. So, dalawa lang ang pag-uusapan natin, dahilan at paraan. Dahilan, bakit tayo mag-rejoice sa Lord? Dapat maglingkod ng may kagalakan sa Panginoon. Pangalawang tatalakayin natin, ano yung mga paraan
para talaga natin maranasan ang paglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. So, Nehemiah chapter 12, napansin niyo po ba itong mga huling chapter ng Nehemiah, more on recordings, more on records, more on reports. Ano po? Ang dami mga pangalan. Pag binabasa ko nga po, ano ba ito? Para ako nasa National Census, ano po, National Statistic Office, ano po. Minsan talagang, although kailangan basahin pa rin yung mga pangalan, ilan sa atin dito tontuwa kang, blessed na blessed ka kapag binabanggit at binabasa mo yung mga pangalan. Ano po? Parang roll call, parang botohan, ano po. So, pero gayon pa man, basahin po natin yan. Mga dahilan, bakit dapat maglingkod ng may kagalakan? Mga dahilan, bakit dapat maglingkod ng may kagalakan. Pagsasalitin natin yung New Living Translation and ang salita ng Diyos sa Tagalog. Okay? Sa Nehemiah chapter 6 verse 15, kapag binasa niyo po ito sa NLT, talagang may calendar. So on October 2, the wall was finished just 52 days after we had begun. Yung hindi halos matapos, yung napaka-imposibleng gawin, eto na ngayon, in 52 days, nakita ng kanilang mga mata, napaka-imposibleng matapos, at natapos pa, record-breaking time. Yung matapos nga lang ho, napakabigat ng paniwalaan, pero yung matapos sa mabilis, maganda at maayos, oh, that is amazing. Ano po? So this is number 1, na anong dahilan? Bakit tayo dapat maglingkod talaga sa Diyos ng may kapurihan? So, ito po yung tinatin, okay? May kagalakan kapag tayo ay may natatapos para sa Diyos. Regardless, if you are believer or non-believers, universal. Masaya tayo, kaya nga, alam niyo po, mag-aaral ka ng 4 na taon, 6 na taon. Yung graduation day, pagtatapos, although ano pa lang yan, commencement exercise, hindi talaga natatapos. Pero basta may certain portion ka sa buhay mo na na-accomplish mo, nakakatuwa. Wala naman akong nakita pong na natuwa dahil hindi natapos, natuwa dahil kinapos, natuwa dahil hindi ipinagpatuloy. O di ba yung mga kalye lang natin, natutuwa po ba kayo pag hindi tapos? Wow, buti na lang, hindi pa tapos. Talaga na-shake yung mundo ko. Ano po? Hindi po tayo natutuwa pag ganung bagay. Pero again, ang ganda kapag meron tayong natatapos. Pero iba naman po yung yung natapos na yung tao, tigok na po. Hindi rin naman tayo natutuwa. Buti na lang tapos na siya. Po. So hindi po. Anything na nakaka-accomplish, anything na may goal tayo na naaabot, every time na may gusto tayong mangyari, pangarap na natupad, ang dulo po talaga niyan, and even yung journey po is kagalakan. Kagalakan po. So mga kapatid, kahit maliit, kahit hindi ganong kalaki, pero may na-accomplish tayong isang bagay, we need to celebrate it. We need to rejoice. Amen? O sabihin nyo nga po sa katabi nyo po, magalak tayo. Ayan, okay. So yun muna po, anything na may natatapos kasi ang totoo, lahat ng natapos natin, may gagawin ulit tayo. Wala talagang katapusan. Kahit nakapag-set ka ng goal, ito po yung natutunan ko po kay Pastor Manric sa isang mentoring namin po sa GTC. Laging may ipapagawa si God sa buhay mo na mas malaki para sa iyo. At laging may malaking pangangailangan na kakaharapin ka. Hindi darating ang pagkakataon na wala kang pangangailangan. Ang CCF may pangangailangan. Ang mga taga-Victory may pangangailangan. Ang Green Hills dati na kilala sa pagiging mayaman, may pangangailangan. Hindi matatapos na laging may papagawa si God sa iyo na may malaking pangangailangan at higit na kung saan, higit sa mayroon ka. Kaya lagi tayo magtitiwala. Kaya nga pag natapos, alam na alam mong tinulungan ka ng Diyos. Alam na alam mong hindi ikaw ang tumapos, kundi tinulungan ka ng ating Panginoon. Amen? So huwag na magugulat. Huwag na magugulat. Hindi darating ang pagkakataon na may ma-accomplish kang isang bagay at wala ka nang gagawin. Laging may ipapagawa ang Diyos. Laging may gustong ipatapos sa iyo ang Diyos. At hindi nangangahulugan, muli, kapag natapos sa isang bagay,
wala ka nang gagawin. Magsisimula ka na naman uli at merong ipapatapos sa iyo ang Diyos. How about this passage? 8:10. Bumabalik lang po tayo, no? Kasi hindi ho tayo magre-rejoice kapag hindi natin marunong ipagpasalamat talaga yung mga natapos po natin sa buhay. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin, bigyan nyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon at huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapapatag sa inyo. Ang ganda ng Tagalog, pero the joy of the Lord is your strength. Okay, verse 11 to 12, sinabi rin ng mga Levita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa. Merong portion, hindi tayo dapat mabalisa, dapat mas magpasalamat. Okay? Sabi pa rito, sapagkat banal ang araw na ito, kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain, uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. So, ito yung ilang mga bagay. Magalak tayo kapag may mga natatapos tayo. Magdiwang tayo kapag may naa-accomplish tayo. Gusto mong magpapayat? Nabawasan ka ng isang guhit? Kumain ka ng masarap? 1 kilo na naman ang nadagdag sa atin. Basta kahit maliit lang po na na-accomplish. Ano po? Tama ba ang aking paningin, mga kapatid? Kuya John, ikaw po ba yan? Kuya John Nukum? Tama, tama. O malinaw pa mata ko, de maligayang-maligaya si Nanay Chayong at Ate Beck na nagkasama-sama sila, lalo na sa birthday ni Nanay Chayong. Even ang accomplishment na ganito, ini-enjoy at tunay po talaga na dinadama. Palakpakan naman po natin, ano po, especially sila Kuya John. Si Ron, nadyan ba si Ron? Nadyan sila Aries, wala pa. Okay. So yun po yung sasabi natin, mga kapatid, dito naman sa part nito, may pagkakataon, ito ang kagalakan natin. May kagalakan kapag may mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Ngayon pa ba tayo malulungkot? Dati nga pinagpe-pray mo yung kapatid mo. Ngayon nakakilala sa Diyos. Hindi ba may dahilan ka para matuwa sa ating Panginoon? Isa ito sa hindi lang ikaw ang natutuwa, even ang Diyos natutuwa. Kapag may kaibigan ka, mahal sa buhay, na nagbabalik loob sa Diyos. Contrary naman to, kontrahin natin. Nakakalungkot din kapag nasa Panginoon na nawawala pa. Nakakalungkot na dating masipag, bumalik uli sa dating buhay. Si Jesus Christ namatay para sa mga tao na ayaw niya na ang buhay masira talaga dahil sa kasalanan. Kaya every time may isang nagbabalik sa Panginoon, even ang langit tuwan-tuwa. Hindi lang ang mundo ang natutuwa, even ang ating Panginoon. Kaya lagi ko pong challenge sa inyo, kung meron talaga tayong isa sa pag-igihan, pagpursigihin, ay challenge yun lalo na po sa last Sunday, Super Harvest Festival natin. And I challenge every network, yes, balikan ang dapat balikan, pero yung mga taong pwede nating anyayahan, na pwedeng makakilala talaga sa Panginoon, invite po natin. Okay? Bakit tayo dapat matuwa? Ano ang dahilan? Una, kapag may mga natatapos tayo sa buhay na na-accomplish, let us celebrate naman. Let us enjoy it. Number 2, kapag may mga taong nagbabalik loob sa Diyos, let us celebrate it. Let us rejoice. Number 3, and the people commended everyone who volunteered to resettle in Jerusalem. That is our message last Sunday. Nakakatuwa kapag may mga taong hindi lang nase-save, hindi lang nagbabalik loob sa Diyos. Nakakatuwa kapag may mga tao na hindi lang nakakilala sa Diyos, kundi naglilingkod at ibinibigay ang buhay sa Panginoon. So, ito yan, ano po, magalak naman tayo dati. Halimbawa, ngayon, lalo nagcha-challenge tayo sa mga outreaches natin, nagbo-volunteer. Meron tayo may galing sa main, pero nakakatuwa kapag mismong taga doon na ang natetrain natin na mag-serve, mag-volunteer, mag-lead. May ibang kagalakan kapag hindi lang ikaw ang nagkukumit sa Panginoon.
kapag may mga tao tayong nakikitang naglilingkod sa Diyos, aba, matindi pong kagalakan yan. Can I hear amen? Tingnan niyo po yung mga ushers natin, ano po, sobrang nakakatuwa kapag yung buhay ho talaga nila. Hindi naman palakihan ang ginagawa. Ang mahalaga po sa atin is ginagawa natin yung part natin at pwede nating maitulong. Mga kapatid, wag lang tayong matuwa pag may na-accomplish tayo. Wag lang tayong matuwa kapag may nagbabalik loob sa Diyos. Matuwa rin po tayo na ang mga tao, yung dating tinutulungan, tumutulong na ngayon. Yung dati na siya ang pinaglilingkuran, ngayon, siya na ang naglilingkod. At the end of the day, life is all about serving, giving, and the highest form of serving is giving. Paglilingkod po talaga sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po sa oras na ito, palakpakan natin muli ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. So, i-announce na natin, this coming Sunday, we will have a special event, walang hanggang pasasalamat. This is to recognize yung mga leaders natin at mga volunteers natin na grabing nagseserve sa ating Panginoon. Kinikilala natin without leaders, without volunteers, hindi maaabot ng praise church kung ano man ang naabot niya ngayon. May mga nagturo sa atin paano maglingkod, may mga taong nag-guide sa atin para po talaga ang buhay natin, magawa natin yung purpose natin, which is paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. So ito yung dahilan, bakit tayo dapat maglingkod. Let us pause for a while. Ilan po sa atin dito, kaya mong balikan, ano na yung mga natapos mo sa buhay? May mga tao bang sa pamagitan mo ay nagbalik loob sa Diyos? At meron ba ngayon dito, dati nakaupo ka lang, ngayon nagseserve na tayo at naglilingkod sa ating Panginoon. Let us discuss this number 2, mga paraan paano maglingkod ng may kagalakan. Mga paraan paano maglingkod ng may kagalakan. So, from that passage sa chapter 12 ng Nehemiah, hihimayin lang natin ng mabilis, ng konti po. Yung una dahilan ito yung iba't ibang paraan para maranasan. So hindi pala basta paglilingkod lang. Mahalaga din po, sundin natin yung tamang paraan. Can I hear amen? Okay, so number 1 is this. Tingnan muna natin yung passage na ito. Pagdating sa verse 30, the priests and Levites first purified themselves, then they purified the people, the gates, and the wall. Lahat po is, pag dinedicate po nila ang isang bagay, kino-consecrate nila. Yung word na consecration is equivalent din po sa holiness, sa the word holy, set apart, ibinukod para sa Diyos. Itinalaga, itong bagay nito ay para sa Diyos. Yung building na ito ay para sa Diyos. Ang mga taong ito ay para sa Diyos. So, nais ng Diyos na tayo ay maglingkod, pero nais ng Diyos tayo ay maglingkod ng tama. Hindi naman natin sinasabing perfect, pero may progress. Merong standard. Kaya tingnan nyo po, ito yung number 1, ito ang gusto ng Diyos na paraan paano tayo maglingkod. Number 1, maglingkod ng may pusong nakabukod. Maglingkod ng may pusong nakabukod. Ang pusong ito ay para lamang sa Diyos. So, nais ng Panginoon ang puso natin, katulad na awit natin, kabanal-banalang Diyos, banal mong tahanan. Gusto ng Diyos ang puso natin ay lagi niyang pagharian. Kasi ang puso natin, ito ang lagi nating problema, malinis ngayon, bukas pwedeng marumi. Sanctified ngayon, pero kaya nga yung word na sanctification, the process wrought by the Holy Spirit through Christ Jesus para tayo maging Christ-likeness, para magkaroon tayo ng Christ-likeness. So yan ang nais ng Panginoon. Yun ang mahabang process po, yung word na sanctification. Sabi natin lahat, sanctification. Sanctification sa Tagalog, parang mas lalong malalim, pinapaging banal. Yes, literally, pag tingnan mo, pag tinanggap mo si Jesus Christ, you consider saint, you consider holy or banal. Pero yung buhay natin, hindi pa ganong banal. Kaya hanggang sa dumating si Jesus Christ, ito'y talaga yung magiging lalakaran natin. Paano tayo lalakad ng malinis? Paano tayo lalakad ng marangal, maayos sa ating Panginoon? Nag-i-struggle yung puso natin, nag-i-struggle. Kaya kasama ang puso natin, higit sa lahat sa paglilingkod, na gusto ng Diyos,
maglingkod tayo na tama ang puso natin, merong holiness ho talaga. Alam niyo po, ito yung gusto rin nating sabihin that happiness is a byproduct of holiness. Masaya ang mga taong naglilingkod ng may malinis na puso. Tama? Ang happiness is a byproduct lang ng holiness. Tingnan niyo po yung gusto mo makipag-compromise, pagkatapos hindi ka nag-compromise, masaya ka. Sa una lang mahirap. Sa una lang may buti na lang, di ako bumigay. Pag bumigay ka naman, oo, masaya ka, pero sa huli, lagi kang nagigilt. Lagi may guilty feelings. Kaya ito yung sinasabi ho natin, hindi naman perfect lahat yung naglilingkod sa Panginoon, pero alam ng Diyos kung nagsisikap kang makaalis sa kasalanan. Alam ng Diyos, yes, hindi naman tayo perfect lahat, pero alam ng Diyos, nagsisikap ka na umalis sa alam mong hindi tama. Alam mo kasi hindi natutuwa ang Diyos kapag may kasalanan mo tayo. Tinan nyo nga po ito. Tama ba to? Tinan natin to. Okay? Batayan niya yung lumipat. Walang kagalakan kapag nabubuhay sa kasalanan. Every Saturday, nasa Magna Prime po ako eh. Pag nididiscuss ko po yung ganitong topic, minsan may mga leaders lumalapit sa akin. Sa company po ito Sabi niya lang, Pastor, alam ko naman po. Alam ko naman po ang pagsasama na hindi kasal is kasalanan. Kaya lang po, nung hindi pa ako nakakakilala sa Diyos, nag-asawa po ako, kinasal po ako. Nagkahiwalay po kami. Ngayon naririnig ko yung word at message. Kailangan ko i-correct. Totoo po yun, kahit naglilingkod ka sa Diyos at may mali tayong relationship, hindi ka mag-enjoy. Lagi ka may guilty feelings. Lagi kang parang, naku, tatamaan na naman ako, ito yung topic. Alam mo yung ganon? Yung pinabanggit mo pa lang yung intro, ang pag-uusapan po natin ay holiness. Maya-maya sabihin mong, hindi pa pwedeng blessing muna. Totoo po yun. Mahal po namin kayo. At ito nga po ang idea ng discipleship. Ayusan ng buhay. Hindi, ang mahalaga naman, Pastor, is nagwo-worship kami. Oo nga po, mahal tayo ng Diyos, kahit tayo nagkasala, pero sobrang mahal tayo ng Diyos na ayaw niyang magpatuloy. Katulad niyo po, pasensya na po kayo, sasabihin lang natin ito without condemnation. Kung nagsasama kayo at nagkaanak pa kayo, ide-dedicate natin yung anak mo, pero kayo naman hindi kasal. Paano pagpapalain ng Diyos yung anak niyo po? This coming October 29, may ikakasal po ako sa outreach ng Malabon, sa outreach ng Obando, sa outreach ng Tondo North. Yung isa po, 100 taon na sila nagsasama. Hindi nila alam kung sila pa talaga ang God's will. So bago sila mamatay, magpapakasal na ho sila. So ini-encourage po natin for free. May kasal, maitama natin. Kasi minsan, alam naman namin yung nararamdaman mo eh. Gusto ko naming tulungan. Ang church natin, hindi siya judgmental. Totoo po. Gusto natin as much as possible. Kung tatanungin nyo, tayo ano ba standard ng Praise Church? Bible. Kung ano sinabi sa Bible, yun po yung standard natin. Hindi po yung standard ni Numan. So mga kapatid, kapag binabanggit ko po ito at get in touch with your leader, sobrang gusto po namin kayong tulungan. Gusto po namin kayong i-guide kasi masarap po na naglilingkod. Yes, hindi perpekto, pero inaayos ang puso, may kagalakan sa pamumuhay sa kabanalan. Amen? O lahat po ng natutuwa, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Hallelujah. Huwag kayong minada pa. Tutulungan po namin kayong bumangon. Tutulungan po namin kayong bumangon. Huwag naman pong nasubsob na, tinulak mo pa sa putikan.
Wag naman pong ganun, para ka namang hindi rin nagkamali. Ano po? So definitely marami tayong mawiwin po na ganyan. Ano ho? Kaya magtutulungan tayong mag-ayusan ng buhay. And that is the essence of discipleship. Okay? Thank you, Jesus. Nehemiah 12:27, for the dedication of the new wall, Jerusalem, the Levites throughout the land were asked to come to Jerusalem to assist in the ceremonies. They were to take part in the joyous occasion with their songs of thanksgiving and with the music of cymbals, harps, and lyres. So, from the word dedication, dinedicate nila yung wall, dinedicate nila yung mga bagay na na-accomplish nila, dinedicate nila yung mga blessing ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, gusto ng Diyos, maglingkod tayo ng may pusong nakatalaga sa Kanya. So anything na na-accomplish natin, Lord, naranasan ko ito, pero sa inyo to galing, hindi ko naman maaabot ang isang bagay kung hindi mo rin ako tinulungan. Kaya Panginoon, I dedicate to you anything or any accomplishment for your glory. Wow! So ito po yung nais ng Panginoon. Maglingkod tayo na laging nakatalaga na anything para sa glory po yan ng ating Panginoon. Let us commit our lives. Ano po? As we serve God, talagang tayuan na natin ito. I-commit na natin. Ano po? Hindi lang tayo mabubuhay ng may kabanalan, mabubuhay talaga tayo na hindi po tayo committed ngayong Sunday, next Sunday, pag-iisipan ko muna. Make a decision in advance. I will commit every time, every day para sa ating Panginoong Jesus. Can I hear amen? So napakahalaga po niyan, okay? Fast forward tayo. Tobiah the Ammonite, who was standing beside him, remarked that the stone wall would collapse even if a fox walked along the top of it. Matras lang ho tayo, hindi po ba minaliit sila ni Nehemiah? Nung wala pang na-accomplish. Minamaliit, minamata. Kaya lang, nung na-accomplish na nila yung wall, grabe po silang iginalang. Siguro ganito talaga ang buhay. Pag wala ka pang naabot, wala pang papansin sa iyo. Kapag wala ka pang nararating, who you? Pero kapag ikaw blessed talaga ni God, hindi pwedeng walang makapansin po eh. So, basta ang point ko lang ho dito mga kapatid, si Nehemiah, bago pa sila mag-celebrate, grabe po nakaranas sila ng maraming atake, pangmamaliit, panunuya, ano po. Pero lahat yon by God's grace, na-overcome nila, hindi sila napikon, hindi sila naasar, ano po. So gusto ng Diyos talaga, regardless kung anong maramdaman natin, pwedeng may disappointed, betrayal, name it. Maraming pwedeng maranasan, pero gusto ni God, hindi ka lang namubuhay na nakabukod, nakatalaga, gusto rin ng Diyos, maglingkod tayo ng may pusong nagpapatuloy. Regardless kung ano ang ating maramdaman, regardless kung ano yung ating sitwasyon, ipagpatuloy mo yung maganda mong ginagawa para sa Diyos. Magpatuloy lang po tayo. Alam niyo po marami dito po, nag-gym noong January, pagdating ng February, wala na. Talagang mga hindi nagpapatuloy, ang bigat, ano po. Nag-anytime fitness po ako 5 years ago. Nag-elorde rin po ako. Ano po, Muay Thai. Muntik na akong mamatay. Grabe, ang hirap pala noon. Biro mo 2 weeks akong walang exercise, trinay ko mag-Muay Thai. Hinabol ko po ang hininga ko eh. Sa sobrang sakit po, di na ako nakabalik sa gym. Parang na-trauma po ako. Pero ngayon, unti-unti na po akong bumabalik. Ano po? And thank you sa kasamahan natin na nag-encourage. Ang sarap pala ng may accountability, no? Biro mo, ano? Grabe, gusto ko lang i-affirm yung coach natin, na pati pagkain, hinihingi niya po sa pastor, pakipicturean ang lunch niyo po. So, nag-download ako ng mga gulay at manok. Ano po? Yun ang ipinakita ko. Sabi niya, tintin niyo, pastor. Hindi. Talagang ganyan yan eh. Pag may kinakain akong masama, hindi ko po pinapakita sa kanya. Yung mga minudong sobrang mantika, sobrang alat. Ano po? Hindi po. Andiyan si Coach. Alam naman po yan. Ano po? So, sabi ko, pag seryoso ka talaga na magpabago, willing ka na tanungin ka. Willing ka na magpa-check. Kaya nga, ang galing ano po. Basta sabi niya lang, Pastor, I am willing to help you, pero
basta pangako nyo lang po, hindi kayo hihinto. Kaya nag-commit po ako hanggang 100 years, mag-gym ako. 100 years. Magsisimula ako lagi sa 1,001, 1,002. Ano po? So mga kapatid, magpatuloy ka lang. Kahit hindi ka na humiling ng maraming bagay, hindi pwedeng walang magandang bagay na mangyari sa isang buhay na nagpapatuloy. Because you are serving God at nagpapatuloy, ang dami mong nararanasan because of God's grace and favor. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Wow, thank you Jesus, thank you God. So I led the leaders of Judah to the top of the wall and organized 2 large choirs to give thanks. One of the choirs proceeded southward along the top of the wall to the dung gate. So ito yung portion na sobra silang nag-celebrate. So ito yung wag nating makakalimutan po nais ng Diyos na maglingkod tayo na may pusong nagdiriwang. Marunong kang mag-celebrate, marunong kang magdiwang, marunong kang magpasalamat, marunong kang makakita ng kabutihan ng Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Yung sa bawat bagay na nakikita mo at ginagawa mo, nakikita mo ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Can I hear amen? Sino po rito yung alam mo, kaya kami trabaho, dahil mabuti ang Diyos? Amen. Kaya kami bahay na tinutuluyan, dahil ang Diyos ay mabuti. Marami ka na rin narating, hindi dahil sa mabuti ka, kundi dahil mabuti ang Diyos. Amen ho ba tayo doon? Mga kapatid, sana huwag kang mapagod. Psalms 116 verse 12. Wala po ito sa screen natin. May ibang translation, ganito ang pagkakabanggit. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Sa ibang version kasi sa Diyos na si Yahweh, sa Kanya na nagkaloob ng lahat ng bagay na meron ako, ano ang maipagkakaloob ko? Totoo po yun. Very rewarding ho talaga ang maglingkod sa Diyos. Kung yung ibang tao nga po na nag-serve sa iyo, tuwan-tuwa ka, binibigyan mo ng tip, may mga taong tumulong sa iyo, nag-iisip ka na agad ng mabuti, how much more ang ating Panginoon? Mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, hindi sila pwedeng mag-celebrate sa kabutihan ng ating Panginoon. Kundi po dahil sa kabutihan ng Panginoon, matagal na tayong patay, matagal na tayong wasak, maring matagal na tayo naglaho sa buhay. Kung hindi dahil sa kahabagan at kabutihan ng Panginoon, hindi ko po ma-imagine kung ano ang buhay ng bawat isa sa atin. So tingnan natin paano sila nag-celebrate. The second choir, giving thanks, went northward around the other way to meet them. I followed them together with the other half of the people along the top of the wall past Tower of the Ovens to the broad wall. So meron tinatawag po na outer celebration, panlabas na pagdiriwang. Yun talagang publicly, they celebrate. Parang ang picture nito, nagmarcha sila talaga. Let them see, hindi sila nahihiya na mag-worship, hindi sila nahihiya, nasabihin yung ginawa ng ating Panginoon. So, we need to have outward or outer celebration. Hindi po ba kaya nga every time na lumalabas tayo, every time na nagagather tayo, pag-usapan natin ang ginawa ng Panginoon, pag-chismisan natin lahat ng kabutihan ng Diyos. Kapag ganito po ang ginawa ng mga tao at ito po ang nasagap nating kabutihan ng Diyos, magiging practice na natin at buhay natin na lagi mag-celebrate ng kabutihan ng Diyos. Lahat nga po na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pumalakpak muli ng malakas sa ating Panginoon. Alam niyo po, ako po talaga personally, sobra ako na-overwhelm kung gaano katyaga ang Diyos sa buhay ko. Kung paano niya ako pinagtyagaan na turuan, hanggang sa makita ko yung mga bagay na dapat i-correct, mga dapat na iayos. Lahat po kasi tayo may blind spot. Na minsan may mga bagay tayo na pwedeng nagagawa, hindi na pala maganda. So yung makita lang natin yung area nito at tinulungan ho tayo ng Diyos, sobrang laking bagay na. Pero tingnan natin, yung dalawang grupo naman, the 2 choirs that were giving thanks then proceeded to the temple of God where they took their places. So did I, together with the group of leaders who were with me. Ito naman po yung panlabob na pagdiriwang. So, ang diretso po nila sa temple ho talaga. Grabe po silang nag-worship sa ating Panginoon. Ang ganda-ganda po ng tinatawag natin. Sabihin nga natin worship. Sabihin natin service. Sabihin nga natin worship service.
Hindi ba laging goes hand in hand yung worship at service? Sabi nila, we enter to worship, we depart to serve. Nagpapalakas tayo, ine-enjoy natin ang presence ni God kasi isang linggo magtatrabaho na naman tayo. Ang trabaho mo ay paglilingkod sa iyong pamilya, sa ating bansa. Ang pagtatrabaho mo ay paglilingkod natin sa kabutihan ng ating community. Ano po? We enter to worship, we depart to serve. Kaya masarap magtrabaho kapag galing sa worship. Totoo po yan, totoo po yan. Kaya sobrang gusto nating maranasan yung gano'n na isang linggo, hindi sobrang pagod na pagod ka, mainit ang ulo mo, ano po, nakaka-annoy, nakakainis, ano po. So, ang halaga po niyan na meron tayong panlabas, meron din tayong panloob na pagdiriwang. Sabi na lang natin yung mga panlabas na pagdiriwang natin ngayon, yung pag lumalabas kayo ng cell group ninyo, at ino-honor nyo, sineselebrate yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya huwag nyong papatirin, napakaganda na meron tayong nakakausap pag tayo'y lumabas at meron din naman tayong pinupuntahan sama-sama kasi iba pa rin yung sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. Tingnan natin yung passage na ito ha. So now in the days of Zerubbabel and of Nehemiah, all Israel brought a daily supply of food for the singers. Wow. Kaya dapat dito may merienda ang praise and worship po. Ano? Supply of food for the singers. May merienda din po yung mga nasa choir. Ano po? Saka syempre, ang galaw ng galaw dyan, yung mga dancer natin, eye movers. But eye movers. Praise movers. Puna lang eye movers na mabanggit ko dyan. And the Levites in turn gave a portion of what they received to the priests, the descendants of Aaron. Maganda po yung may celebration, pero maganda yung celebration with contribution. Ano po ang gusto nyo? Kain ng kain lang, walang contribution o kumakain ka na, nakakapag-share ka pa? Amen po ba? May kilala po ba kayong pag nabalita ang lalabas kayo, nare-revive, nagbabalik loob sa Diyos? Magkakaroon tayo ng outing sa Boracay libre. Gusto kong magbalik loob sa Lord. Hindi ba minsan, sige na, pagpasensyahan na natin, may mga ganun talaga. Pero napakaganda po, lumalabas tayo, lahat tayo nagko-contribute. Gusto ng Diyos, maglingkod tayo na may pusong nagkakaloob. Okay? Sabihin mo nga ho sa katabi niyo po, manlibre ka na. Minsan lagi tayo nakikiramdam, sino kaya magbabayad, sino kaya magbabayad, sino kaya magpapakain sa amin. Masaya po ang nagsasama-sama, pero wala ho akong nakitang nagsama-sama na ang saya, wala man lang pinagsasaluhan sa buhay. Ano po? Ang hirap yan, wala ka man lang mainom na tubig, ano po? Maganda po nagse-celebrate tayo. Kaya nga, majority po sa atin, lalo na kapag anniversary ng church natin, ng outreach natin, nagse-celebrate tayo ng may kainan. Meron po akong anniversary na pinuntahan. Nung Sabado ng gabi, ang merienda namin, lugaw. Ang handog nila, nung kinaumagahan, lugaw na naman. Sabi ko, parang malulugaw ako nito. Sabi ko, anniversary. Sabi ko, ito naman, kasino na yung may isang lechon man lang sanang baboy man lang. Kasi minsan lang naman eh. Sabi nga natin, minsan. O hindi man naman laging cell group, oh. Dalawa sila, isang lechong napakalaki. Ang hirap din naman ng ganun, ha? Sobrang ang pangit din naman ng ganun. Ang haba nung lechon, dadalawa kayo. May masasabi ka pa ba sa balat? Oo, lilechong paksinin ko to pagkatapos. So ang point natin mga kapatid, the Lord will also provide ng ating mga pagsasaluhan para mas masaya ang pagsasama. Ang Diyos natin, gustong-gusto niya ng celebration with feasting. Amen ho ba tayo doon? Lahat na nagugutom at nauuhaw na pumalakpak na malakas para sa Lord. O hindi ba lahat ng cell group? Kaya nga mga kapatid, we need to invest. Ano po? Yung mga kaya na magkaloob, dati mga leaders ang nagkakaloob, pero kapag bless ka naman, ikaw naman ang mag-bless sa leaders mo. Pwede po ba yan? Hindi po, nagkaroon kami ng sumpaan, leader lang talaga ang magbibigay. Leader lang talaga ang magtitreat. Wala po talaga akong gift of giving. Antindi ha? So, let us review this. Sige nga, Lori, anak, konting background lang. Saka, sige po, get ready, especially our worship team. Awitin lang uli natin mamaya po, yung mas masaya po yung malayang-malaya.
Pinalaya tayo ng Panginoon to celebrate. Pinalaya tayo ni God talaga sa maraming bagay. Tingnan nyo po, ang gustong paglilingkod ni God, nakabukod. Kaya Monday pa lang, iniingatan ko yung sarili ko. Iniingatan natin yung buhay natin kasi magwo-worship tayo sa Panginoon. Isa sa pinakamatindi nating regalo kay Jesus ay ang buhay na iningatan. Kaya nga Romans chapter 12 verse 1, di po ba, ialay niyo ang inyong sarili bilang haing buhay, banal, at kaya-aya sa Diyos. Hindi naman iniingatan ko yung sarili ko para maging judgmental o magkaroon ng parang maging self-righteous. No, alam ni God, nag-i-struggle ka, pero alam ng Diyos, kitang-kita niya na nagsisikap ka maging maayos ang iyong buhay. Kasi hindi na tayo pang mundo, para na tayo sa Lord. Gusto ng Diyos maglingkod ka na nakatalaga, huwag lang yung paminsan-minsan. Gusto ni God talaga, commit mo na yung buhay mo. Lord, ikaw yung nagligtas ng buhay ko. Ang buhay na ito para sa iyo. Wala na akong ibang higit na pwedeng paggamitan ng buhay na ito, kundi ang maglingkod sa iyo. Ngayon gusto lang ni God, regardless of mga obstacles, regardless of mga pinagdadaanan natin, problema sa pamilya, problema sa work, problema sa kalusugan, still magpatuloy po tayo. Yung kung kaya naman natin, bangon lang po tayo. Kung kaya po natin at nakakatayo tayo, tayo pa rin po tayo. Kapag ganun po yung attitude ho natin, hindi pwedeng walang mabago sa buhay natin. And do not forget to celebrate the goodness of God. Mas masarap maglingkod kapag marami kang baong kabutihan ng ating Panginoon. Lagi kang malakas, lagi kang pwedeng mag-enjoy sa buhay. Gusto ko po itong last part na ito. Di ko alam kung ano yung kailangan mo. Pero nag-pray ako sa Lord. Lord, ulitin ko lang yung isang verse. Pero this time, kanya-kanya tayo ng kuha kung ano yung word na para sa'yo dito. Na hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero baka Nehemiah 12:43 ang sagot sa hinahanap mo ngayon. Ulitin ko lang po ito, iikot lang ako sa passage na yan na mabilis. Many sacrifices were offered on that joyous day, for God had given the people cause for great joy. The women and the children also participated in the celebration, and the joy of the people of Jerusalem could be heard far away. Last Sunday sabi natin, may mga taong nagpalabunutan pa para pumunta sa Jerusalem. Pero itong mga taong ito, sino ang unang nakaranas ng joy sa Panginoon? Yung pinilit maglingkod o yung kusang naglingkod sa Diyos? Sino sa tingin nyo yung mas masaya, mas matatag? Yung pinilit at naobliga na maglingkod? O yung voluntarily naglingkod sa Diyos? Kung walang gagawa, ako ang gagawa. Kaya ito pong people of Jerusalem, ang context naman ito sa kabuuan, lahat pa rin ng tao, regardless kung nasa Judah ka, punta kayo doon. Pero I believe, kung merong unang nakaranas ng joy, yung mga nag-volunteer to serve doon sa people of Jerusalem. Parang ganito lang, pwede ka namang pagpalain ng Diyos pwede ka namang maging masaya. Kaya lang, to be honest, may mga nauna sa iyong naglingkod. Sila yung una nakaranas ng sobrang joy. Tingin mo na po kayo sa akin. May mga taong matanda na nakakilala sa Diyos. Ang sinasabi ng puso nila, sayang, sana noon pa lang nakakilala na ako sa Diyos para ipaglingkod ko ng mas mahaba ang buhay ko sa Panginoon. Pero gayon pa man, sige, andito na tayo Ang mga kabataan naman, pag nakikita naman sila Nanay Puring,
Sila Ate Baby, sila Nanay Chayong, sila Ninang Joy. I believe merong mga kabataan dito, ang sinasabi mo naman, sana hanggang pagtanda ko, naglilingkod ako sa Diyos. Hanggang sa ako ay magkaedad, naglilingkod ako sa Panginoon. Sige, andito na tayo. Kung mabubuhay ka ng 10 years, let me commit, if ako mabubuhay ng 10 years, let me commit my life to give the best service to my God, the 10 years remaining of my life. Kasi po, alam nyo po, ang delikado, pag huminto ka sa paglilingkod, baka hindi ka makabalik. Kaya minsan pag parang naglalaylo lang muna, nakakatakot. May mga hindi nakabalik. Kaya, saka mahirap bumalik. Hindi po ba sabi ko sa inyo, mga nagpapayat, tumaba, tapos papayat ka na naman, ang hirap. Kaya maganda tuloy-tuloy na po. Ituloy-tuloy na natin yung ginagawa natin sa Panginoon. O question ko po. Kasi, pwede ka bang makaranas ng joy without sacrifice? Ano ang una? Joy or sacrifice? Sa tingin niyo, sino magkakaroon ng full of joy? Many sacrifices were offered on that joyous day. I don't know kung sino nag-quote nito. Pero sabi niya, hindi ka pa nabubuhay kung hindi ka marunong magbigay. Hindi ka pa totoong nabubuhay kapag hindi ka marunong maglingkod sa iba. Kung lahat ng mga bagay ay para pa rin sa ating sarili, hindi pa tayo naglilingkod. The greater the sacrifice, the greater I believe yung joy na naghihintay sa buhay natin. So, grabe po. I believe sila yung mga naghirap pag kinukwento nila Nanay Puring, sila Lola Itay. Hindi nyo nakilala siyempre yun. Ako man, di ko na po inabutan yun. Pero laging ang kwento nila Nanay, grabe, ito yung mga unang naglingkod sa Panginoon, nagtayo ng 7 churches. Talagang ginaya, pati Revelation, hindi ipinangalan sa kanila. Pagkatapos, sasabihin nila, nagbabaon sila ng sariling pagkain nila, papunta sa isang lugar. Ganun daw po yung parang narinig ko pag sa kwento ni Nanay. Kaisa-isa na lang nilang manok kapag may bisita silang mga lingkod ng Panginoon, talagang i-offer pa rin. Grabe yung pagmamahal. Kaya naman from kila Lola Itay, kina Nanay Puring, kila Ate Lee, kila Leslie, from 4th generation, ang naggrabe pong nakinabang yung 4th generation. Sobrang kitang-kita mo. Psalms 37:25, wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na pinabayaan o ang mga kanila ay naging hampas lupa o namalimos sa lansangan sapagkat walang pinabayaan ng Diyos na naglilingkod. Can I hear amen? Psalms 37:25. Sige nga po, kasi sabi rito, yung joy, ang layo ng narating. Merong time, bago ka pa makita nila, maririnig na ang mga kwento ng buhay mo para sa Diyos. Ang saya pala nung outreach na ganito. Umaalingaw-ngaw, nababalitaan ng ibang mga simbahan. Ang layo nung nararating, even yung buhay mo. If you are full of joy, if you are serving God wholeheartedly, naririnig ka, nararamdaman ka, nakikita ka. And this is for the glory of God. Kaya nga, napakalapit po ng puso ng Praise Church sa Palawan. Ever since nagsisimula pa lang tayo, sila na yung napapakinggan natin, sila na yung nakikita natin, at never na namatay ang apoy sa Palawan. The city of the living God. And that is my prayer to you. Titigan nyo nga ito pong sasabihin ko niyo. Titigan nyo lang po kahit in a minute. Laging sinasabi natin, kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Pero habang inaaral ko po ito,
Yung cause, yung dahilan, yung purpose. Kapag may dahilan, kapag may purpose, kapag may cause, may kagalakan. Masaya ang taong may ginagawa because of noble cause. Because of noble cause. Sobrang ganda po niyan. Kasi gawin mong isang bagay without purpose, walang kwenta yan, ang lungkot niyan. Bago ko makalimutan kasi, nakapanood ako sa Shark Tank, yung isang magsasaka. Yung magsasaka, naka-discover siya nung parang ito yung maliit na puno, parang pang-cover na plastic, na parang basta pag ginanon mo, pag diniligan mo yung sprinkling na ganyan, hindi tatapon yung tubig kasi pag wala daw po nun, mga 9, ang layo, parang kahit 9 meters maabot. Ang daming nasasayang na tubig. So natuwa, ibinenta po niya. Alam nyo, sabi niya, magkano mo ibinebenta? Around $3, $2 to $3. Bakit not 6, not 12? Wala kang margin o profit niyan. Magsasaka po yung yung gusto kong bentahan at wala naman silang pambili ng ganun. So gusto ko lang po talaga makatulong. Sabi nung parang Shark Tank na yon, I'm out. I'm out. Pero may isang Shark Tank, sabi niya, the farmers are the cornerstone of America. Lahat ng kailangan mo para matupad yung noble cause mo, susuportahan kita. Alam mo, ganda-ganda ng tagline nung sinabi nung magsasakang ito. When good people come together with noble cause, something good will happen. Pag nagsama-sama ang mabubuting tao na may magandang dahilan, bakit nila ginagawa ang isang bagay, may malaking mangyayari. Ngayon ang tanong, meron ka bang gustong gawin sa Lord na gusto ng Diyos na suportahan? Alam ko, may naiisip ka para sa kabataan. May naiisip ka para sa community. Yan ang susuportahan ng Diyos. Because kapag may dahilan, may kagalakan. Kapag nagagalak tayo sa maganda nating gagawin, may paraan, may provision, may strategy, and the Lord will support your good cause. This coming Friday, i-harvest ko na po yung palay na tinanim ko po sa Pandi. Pero bago tayo nag-harvest, last Wednesday, through the help of other people din, namigay muna tayo ng 50 kaban na bigas sa mga pastors. Gusto ko lang talaga po Ngayon, hindi ko alam, sabi ko kay Lenan, gusto ko magbenta ng 40 kilong bigas. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Para makatulong sa mga, kasi ang bigas natin 52 to 60 plus na Yung pupunta lang ako sa isang lugar, pagkatapos kahit tigpa 5 kilos, i-distribute ko lang. Yung alam ko, yung mahihirap sa mahirap nating ibibigay. Ikaw, ano yung naiisip mo na paglilingkod, na alam mong sobrang matutuwa ang Diyos kapag ginawa mo? Ano yung paglilingkod ngayon na naiisip mo na kapag ginawa mo, ngingiti ang langit, ibubukas niya yung durungawan ng langit at susuportahan ka kasi may noble cause ka. Kasi may naiisip kang maganda. Tayo nga po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Kapag may noble cause, may provision. Huwag mo munang hanapin yung suporta. Iklaro mo muna ano yung mabuting bagay na gusto mong gawin sa ikabubuti ng community natin and for the glory of God. Mga kapatid, Praise Church, naglilingkod na lang din tayo. Let us go for maximum impact. Isagad na natin. Itodo na natin. Kung ikaw sa oras na ito nadapa, hindi ka po disqualified. Pwede pang itama, pwede pang bumangon, pwede magpatuloy. Amen. Sa mga nagpapatuloy na naman, wala nang hintuan ito. Idire-diretso natin. Kung naniniwala ka,
ito ay inilagay ng Diyos sa puso mo. Ingatan mo yan at huwag kang papayag na hindi nagagawa ang mga bagay na ito. Again, you are created to honor God by serving people. At ang pinakamagandang paglilingkod natin na may gagawa sa mga tao, akayin natin sila sa Panginoon, ilapit natin sila sa Diyos. Sa Diyos na nagpapabago ng buhay. Sana ito yung noble cause natin for the salvation of many, for the righteousness of many, na marami pang nais ang Panginoon na makakilala sa Kanya. Gusto ko pong awitin natin na masiglang awitin. Ano po? Awitin natin yung malayang-malaya na ito. Ano po? Sa pagpupuri, niligtas tayo ng Panginoon mula sa kasalanan upang maglingkod ng malaya na may kagalakan. Ngayon pa lang nakikita ko po ang daming noble cause. Ano po na nakikita ko po at naririnig na gustong gawin ng bawat sa atin. Huwag mong maliitin kung ano man yung ipinakikita ng Diyos sa iyo. The Lord will support the noble cause sa puso mo. The Lord will give you a strategy. Paano? Sagot ng Diyos yung paano. Ang kailangan, maliwanag na vision. Yung klaro mo na gustong gawin. Hallelujah. Come on, let us worship Jesus. And after this, I will pray for you. Sabay-sabay po tayong pamalakpak sa ating Panginoon. Come on. Let's sing Malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hey! We praise you, Jesus! Minsan pa nating awitin